Jessica, kung dati ay mga artificial na isla, ngayon ay tila mga warm bodies na ika nga yung mga nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Bagay na dapat na umunong ipag-alala ng pamahalaan. Ang satellite image na ito sa Subi Reef na lumabas kamakailan, aakalain mong Manila Bay lang sa dami ng mga nakahimpil na barko. Ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative, hindi ordinaryong mga mangingisda ang mga ito na sinigundahan ni Senior Associate Justice Antonio Carpio. Mistura mga kafgura o mga ito ng Chinese Navy. They are fishermen but trained like our kafgus, so just like our militia. Kaya naman ang presensya ng mga barkong ito sa Subi Reef, mistula na umanong pananakop ng mga Chino sa teritoryo ng bansa. They cannot fish beyond the 12 nautical mile territorial sea of islands. When I say islands, these are rocks above water to high tide, which are entitled to 12 nautical mile. So they can fish only there because the issue of ownership or sovereignty over those rocks above water has not been settled because the UNCLOS settled only the maritime dispute. So beyond the 12 nautical miles of these rocks above water at high tide. Dati nang sinabi ng palasyo na iniimbestigahan na raw nila ang pangyayari. Wala pa naman daw inire-report ang Department of National Defense na banta ang mga mangingisda. As I said, kung sino yung nagbabantay doon, alam nila kung may threat o wala. And they'll do and respond accordingly. Ang pahayag na ito hindi raw maganda ayon kay Carpio. Hindi na may kakailang presensya ng mga Chino mangingisda sa kabila ng panalo ng Pilipinas sa West Philippine Sea Arbitration. And we should not say that we are allowing them to fish there because that is a waiver of our exclusive sovereign rights. Jessica, hinihingi pa natin ng pahayag ng DFA patungkol sa issue pero una lang sinabi ng ilang opisyal ng gobyerno na mas mainam na napakinabangan ng mga mangingisda bukod sa mga Chino at mga Pilipino itong lugar na ito kesa naman sa hindi ito mapakinabangan at patuloy na magbangayan ang dalawang bansa. Jessica? Rafi, tandang-tanda ko yung word na ginamit ni Professor Richard Heydarian dito sa ginagawa ng mga Chino no sa Spratlys, swarming. Parang dinadamihan daw nila ng mga tao nila yung lugar na yan to establish na sa kanila yan. Sila ang may economic activity dyan sa lugar na yan, kaya parang mga nangingisda sila. Then it strengthens their position. Now si Associate Justice Antonio Carpio takes it a step further by saying na parang pananakop na ito, parang invasion o occupation ba? Tama ba, Rafi? Yun na nga Jessica, dahil nga nangako itong China hindi lamang sa Pilipinas at kay Pangulong Duterte kundi maging sa Amerika na hindi nila imimilitarize itong area bagamat ginawa na nila ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga missile placement at gun emplacement sa lugar na yon. Pero una na sila nangako na hindi imimilitarize ang lugar na ito. At ito'y ginagawa nila sa pamamagitan ng paglalagay naman ng mga sibilyan sa mga area na ito. Pero yun nga, nabanggit nga ni Professor Heydarian na swarming yung kanilang ginagawa. Technically, mga sibilyan ng mga ito, so yung mga armed forces na po pwedeng makialam sa mga lugar na ito, walang magagawa dahil nga mga sibilyan itong mga nasa area na ito. So pababayaan na lamang nila at doon na lang sila mananatili at wala na silang magagawa. Pero de facto nga daw na invasion na yan dahil nasa loob pa rin sila ng teritoryo ng bansa, Jessica. Tuwing tinatanong ang panig ng gobyerno natin on this, no? Kasi may mga issues pa in the past like yung lumapit sila dun sa Pag-asa Island na ino-occupy ng Philippines, nagtayo sila ng kung ano-ano sa kung saang mga lugar sa Spratlys within our EEZ, etc. Ang sabi ng gobyerno natin, they're addressing this kasi meron namang protocol na sinusunod, merong mechanism, may parang bilateral talks na nagaganap mayat-maya o meeting sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Pero ngayon, heto naman, nadadagdagan. No? So parang nakakapagtaka lang kung effective ba yung ginagawang bilateral talk sa pagitan ng ating bansa o yung mechanism in place, supposedly, na pag-uusap na tuloy-tuloy. Gayong parang nadadagdagan naman yung ginagawa ng China.
Ayun na nga Jessica, ang bago lang dito ay gumagamit sila ng civilian component para nga naman na hindi ito talagang makita na militarization doon sa lugar, lalo na ng bansang China. At yun nga din ang hinihinging transparency ni Justice Carpio sa pamahalaan, na dapat makita kung ano talaga ang ginagawa ng pamahalaan para ma-address ang isyong ito. At pangalawa, Jessica, ay mukhang hindi rin naiintindihan ng sambayan ng Pilipino yung isyong ito, at naniniwala na lang sila doon sa sinasabi ng pamahalaan na ito ay ginagawa nila ng paraan para maresolba. Pero yung punot doon ito at yung ginagawa mismo ng pamahalaan ay hindi alam ng taong bayan. So kumbaga walang uproar dito sa bansa patungkol sa isyong ito. Pero dapat na daw ito ipag-alala, Jessica, dahil nga napakalaking violation na ito, lalo pat Pilipinas yung nanalo doon sa arbitration na dapat ay hindi ino-honor itong 9-dash line ng China. So dapat merong uproar at dapat ipatupad ito ng gobyerno ng Pilipinas, Jessica. Pero ayun nga kasi for the large part, no, I think kahit panayang ingay ni Associate Justice Carpio dito sa isyong ito, he's largely ignored by Malacanang, kahit na despite his expertise at yung talagang pinag-aaralan niya yung isyong ito, hindi siya masyadong pinapansin o hindi siya pinapansin at all ng ating gobyerno. Ano ang rekomendasyon niya ngayon na merong ganito, no, na swarming, kung yun din ang itatawag niya, kasi yung ginamit ni Professor Heydarian na mga fishing vessel, ano pa ito, kunwari nangingisda sila, no, siguro to indicate economic activity, kahit na identified naman as parang kafgu, parang armed militia o armed citizen ng China itong mga nandyan sa mga fishing vessel na yan. Rafi? Ang nangyayari daw kasi, Jessica, kapag pinabayaan ng mga sibilyan na ito manatili sa lugar na yon na pinag-aagawang teritoryo, at yung iba rito ay pasok talaga sa iizi ng Pilipinas at pinapabayaan lamang ng pamahalaan ng Pilipinas, ang parang mensahe nito sa buong mundo ay pinapabayaan natin na angkinin at manatili yung foreign powers at mga foreigners at undocumented technically, itong mga foreigners na ito sa teritoryo ng bansa. So masama daw ang signal na ito sa ibang bansa, Jessica. So dapat daw talagang linawin yan ng gobyerno ng Pilipinas kung ano yung kanilang pupwedeng gawin. Ang pangalawa pa, Jessica, delikado raw yung posibleng mangyari dahil kapag itong Amerika naman ay nagpatuloy sa kanilang freedom of navigation doon sa area at nag-insist naman yung China na isupplant itong freedom of navigation na ito, baka may magkaroon ng aksidente at pagmulan pa ito ng giyera, Jessica. Ang dami no? Kung may ibang barko na kailangan dumaan dyan, parang saan pa kaya sila dadaan? Lalo na yung in-between islands. Alam ko medyo may mga magkakalapit lang na mga isla dyan sa Spratly. So again, Rafi, ulitin ko lang, ano ang mairerekomendang recourse, no, ni Associate Justice Carpio sa ganitong sitwasyon, kahit nga sinabi ko rin na largely has been ignored by this government? Ang sabi lang ni Carpio kanina doon sa ating panayam, Jessica, ay suggestion lamang sa Pilipinas dahil hindi naman, o sa gobyerno ng Pilipinas, dahil wala naman daw siya magagawa kung ito yung foreign policy ng bansa. Ang suggestion niya ay dapat una linawin ng gobyerno ng Pilipinas yung aksyon na ginagawa ng China, at ito dapat ay i-communicate sa mga Pilipino para alam natin kung anong nangyayari dito sa isyong ito sa West Philippine Sea. Yun lamang daw ang pupwedeng gawin at i-strengthen itong mga protocols dun sa area para hindi nga mangyari itong kinakatakutang baka magkaroon ng aksidente. Bagamat ayaw syempre ng dalawang bansa na mauwi ito sa giyera, pero hindi mo maiiwasan ang aksidente kapag napakarami ng mga assets doon sa area. So ito yung dapat iwasan, at ang pupwede lang maiwasan yun sa pamamagitan ng dialogue na dapat daw ay transparent at nakikita at alam ng publiko, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.